Hindi pa rin ako makapaniwala na akong pinili mo. Masayang sabi niya rito. Mahal na mahal kita, Lucas. Hinaplos nito ang kanyang muka, saka bahagyang tumungo para halikan siya. Dampilang naman, saka umayos ito ng upo at bumalik sa malalim na pag-iisip. Alam niyang hindi naman madali ang hinihiling niya rito, dahil paano nito tatalikuran ang buhay na nakasanayan nito, lalo pat buong miyembro ng pamilya nito bahagi ng mapanganib na organisasyon. Ngunit umaasa siyang gagawin ni Lucas para sa kanya. Habang hinahalongkat ni Brianna ang mga gamit ni Leon, napansin niya ang isang envelope na nasa ilalim ng mga damit nito. Inilabas niya iyon. Napakunot-noo siya ng maalaman na naisali na nito sa pangalan nito ang kumpanyang minana ni Savannah sa mga magulang nito. Ni hindi yun ipinaalam sa kanya ni Leon. Ngunit mas nasindak siya nang malamang hindi nito isinama ang pangalan niya sa bagong korporasyon na itinatag nito. Nanggigigil na dinampot niya ang envelope para i-confront si Leon. Simula na makilala nito si Sofia, nagbago na ang lahat ng mga plano ni Leon. Parang hindi na siya nito gustong isali sa lahat ng mga plano nito. Inabutan niya ito nakalalabas lang sa loob ng banyo. Galit na ibinato niya rito ang hawak na envelope. Bakit wala ang pangalan ko sa bagong korporasyon? Hindi ba ang sabi mo? Magiging part ako ng bagong negosyong itatayo mo. At saka saan mo dinala ang pera ng kumpanya? Kinalmot niya ang dibdib nito. Pinaglololoko mo ba ako, ha? Yamot na sigaw niya rito. Mabilis siyang naitulak ni Leon. Umagang-umaga nagwawala ka na namang babae ka. Kung alam ko lang na ganyan ka, ano? Kung alam mo lang na ganito ako, anong gagawin mo? Nag-aapoy ang mga matang tanong niya rito. Papatayin mo rin ako kagaya ng ginawa mo sa asawa mo, ha? Nagulat siya nang sampalin siya nito ng ubod ng lakas. Talagang nagbago na ito sa kanya. Wala na ang pagmamahal nito. Nagiging maras na rin ito sa kanya ngayon. Samantalang dati, niayaw siya nitong padapuan sa langaw. Hindi makapaniwalang pinagpapalo niya ito sa dibdib. Tinalikuran ko ang lahat para sa'yo, Leon. Papasikat na ako pero lahat ng yung binaliwala ko dahil nangako ka sa akin na kahit na anong mangyari, hindi mo ko pababayaan. Marahas nitong hinawakan ng baba niya para iharap sa mukha nito. Hey, gusto ko lang ipaalala sa'yo na nang napulot kita, dugyot na dugyot ka. Anong karirang pinagsasasabi mo dyan? Sa palagay mo, may pag-asang sumikat ang cheap-looking na kagaya mo, ha? Anitong sa kabinitawan siya at nagmamadaling kumuha ng damit sa cabinet. Galit na galit siya, kaya pinagtatapon niya mga gamit nito sa loob ng cabinet. Fuck you, Leon! Ilalantad ko lahat ng alam ko. Tingnan lang natin kung hindi tayo parehong damputin sa kangkungan. Nagbabantang sabi ni Rito habang nagwawala. Hinila nito ang isang kamay niya. Napapikit siya dahil halos bumaon iyon sa balat niya. Subukan mong gawin yan para makita mo ang hinahanap mo. Nananakot na sabi nito sa kanya. Saka napangisi, hindi lang ikaw ang tatapusin ko, kundi ang buong pamilya mo. Hindi naman siguro langid sa'yo kung anong ginawa ko sa mga magulang ni Savannah, hindi ba? Natigilan siya. Alam niya kung anong ginawa ni Leon sa mga magulang ni Savannah. At alam niyang hindi ito nananakot lang. Maaaring gawin na rin ito iyon sa mga magulang niya, lalo pat maraming mga masasamang galamay si Leon. Nang bitiwan siya nito, kinikilabutang napaupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya akalaing magiging ganito sila ni Leon. Parang gusto na niyang pagsisiyang kaagad siya nagpabola rito. Ito ba ang karma niya sa pakikipagsabuatan niya rito sa ginawang pagpatay kay Savannah? Napaiyak siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi magtatagal, siya na ang isusunod nito. Baka idamay pa nito ang kanyang buong pamilya. Napakagatlabi siya. Hopeless na napausal siya ng panalangin. Kasalukuyang pinag-iisipan ni Leon kung papaano mapapatahimik si Brianna nang isang tawag ang matanggap niya mula sa isang hindi kilalang lalaki. Gusto raw nitong makausap siya ng tunay na Sofia. Marami raw itong lihim na ipagtatapat sa kanya. Nahihiwagaan siya sa pagkakabanggit nito ng tunay na Sofia. Bakit? May fake Sofia ba? Kaya naman hindi pa dumarating ang oras na napag-usapan nila ng tunay na Sofia. Nandoon na siya sa lugar. Mas lalo tuloy siyang nahiwagaan sa pagkatao ni Sofia. After almost 1 hour, dumating na rin si Sofia. As usual, napakaganda nito.
Sabik na humalik siya sa pisngi nito, ngunit kaagad siya nitong pinalayo. We are not close para makipagbeso-beso ka sa akin. And FYI, this is my first time meeting you. Formal na sabi nito sa kanya. Saka humila ng bangko. Bahagya siyang napatawa sa kanapailing. Ilang beses na tayo nagtatagpo. Nagkainuman pa nga tayo, hindi ba? Misteryosang pinakawala nitong ngiti. Do you think ako ang babaeng nakilala mo noon? Tanong nito sa kanya. Napakunot ang noo niya. Actually, dalawa kaming may taglay ng ganitong muka. Sabi nitong umismit. Yung isa, fake. Ako ang original. Sabi nito sa kanya. Mas lalo lamang siyang naguluhan. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong niya rito. Habang tinitignan nitong mabuti. Hindi niya alam kung anong klaseng joke itong naiisip ni Sofia. Dahil habang tinititigan niya ito, wala naman siyang makitang pagkakaiba sa dating Sofia na nakilala niya. May kinuha itong kung ano sa bag saka binigay sa kanya. Napakunot noo siya sa larawang iniabot nito sa kanya. Dalawang babaeng magkamukha ang nasa larawan. Parehong taglay ang mukha ni Sofia. Napangisi siya. Anong ibig mong sabihin? Dalawa kayo? Madali naman mag-edit ng ganito. Photoshop lang to, hindi ba? Not unless may kakambal ka. Hindi ko siya kakambal. Plastic surgeon ang asawa ko at hinulma sa mukha ko ang pagmumukha ng impostor na babaeng yan. Sabi nito sa kanya. Natigilan siya. Yung naging kaibigan mo, yan yung impostor ko. Si Lucas ang plastic surgeon na asawa ko. Siya ang rumitoke sa pagmumukha ng pangit na babaeng yan. At palagay ko, masyasya ka kapag natuklasan mo kung sinong impostor na babaeng yan. Nangunot ang noo niya. Ngunit bago pa nito maituloy ang sasabihin sa kanya, mabilis na silang nasugod ni Brianna. Nagwawala ito at hinablot ang buhok ni Sofia. Hayop kayo? Sinasabi ko na nga ba may relasyon kayong dalawa. Kaya pala nanlalamig ka na sa akin kasi pinagpalit mo na ako sa maharot na babaeng to. At ikaw na malanding babae ka. Sinabihan na kitang layuan mo si Leon. Pero patuloy ka pa rin nakikipagmabutihan sa kanya. Makati ka talagang babae ka. Brianna, stop it! Sigaw niya rito. Ngunit mukhang ayaw paawat ng babae. Napasigaw si Sofia. Nagkagulo tuloy sa loob ng coffee shop. Pulang-pulang mukha ni Leon sa labis na iskandalong ginawa ni Brianna. Binuhat niya ito at isinakay sa kanyang kotse. Inis na inis siya. Kailangan pa niya itong sampalin ng ubod ng lakas para mapatahimik. Nagmamadali na niyang pinatakbo ang sasakyan. Damn it! Kapag hindi mo tinigilan ang kalokohan mong to, malilintikan ka talaga sa akin. Hindi ka na nakakatuwa! Sigaw niya rito. Hindi mo na talaga ako mahal. Umiiyak na sabi ni Brianna sa kanya. Humina na ang boses nito. Punong-puno ng hinanakit habang nakatingin sa kanya. Tayong dalawang magkasabay na nangarap. Pero ngayon ang tinti mo nang natutupad ang mga pangarap mo. Gusto mo na rin akong iwan? Anong klaseng lalaki ka? Sumbat nito sa kanya. Tigilan mo nga ako sa mga drama mong yan. Sukang-suka na ako sa kaartehan mo, Brianna. Singhal niya rito. Inayos niya ang suot na necktie. Pakiramdam niya na sasakal na siya. Kailangan mailigpit na niya ang babaeng ito dahil kapag pinatagal pa niya ito, malamang ito pa magpapahamak sa kanya. At si Sofia, hindi niya alam kung anong sinasabi nito, ngunit kailangan niya itong muling makausap. Alam ni Brianna na kung hindi niya ito uunahan, tiyak na ililigpit na rin siya ni Leon. Kagaya ng ginawa nito kay Savannah. Kaya ngayon pa lang, kailangan na niyang pag-isipan kung anong susunod niyang gagawin. Kailangan makalayo ka agad siya sa lalaking ito bago pa siya nito mapag-isipan ng masama. Wala na siyang tiwala kay Leon. Alam niyang tuluyan na naglahong pagmamahal nito sa kanya. Kailangan niyang balaan ang pamilya niya. Kailangan niyang mailayo mga ito sa safe na lugar. Kilala niya si Leon. Alam niyang pati ang mahal niya sa buhay idadamay nito sa mga kawalang-hian nito. Yung nagbago na ito sa kanya. Kailangan niya mag-ingat sa bawat gagawin niya. Kailangan niya makipaglaro kay kamatayan kung gusto niyang mabuhay. Kilalang kilala na niya si Leon. Alam na alam niya kung anong tumatakbo sa utak nito ngayon. Pinangingalabutan siya habang naiisip ang mga plano nito para maidispatcha siya. Ngunit bago nito iyon magawa, uunahan na niya ito. Hindi niya papayagang gawin ito sa kanya ang mga ginawa nito kay Savannah at sa mga magulang nito.
Napakuyom ang kanyang mga palad. Nanlalamig ang kanyang talampakan habang naiisip ang maaaring mangyari sa kanya sa kamay ng lalaking ito. Kailangan niya ma-warningan ng buong pamilya niya. Nilingon niya ito. Nakita niyang puot sa mga mata nito habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan. Ganitong-ganito noon kay Savannah, itong si Leon. Biglang nang lamig ang talampakan niya. Kailangan na niyang matakasan ito bago dumilim. "Saan ka pupunta?" tanong ni Savannah kay Lucas. Nang madala siya nito sa safe house, kasama ang mga pinagkakatiwalaan nitong mga tauhan, pati na rin ang nanay niya. "Aalis ka? Iiwan mo rin ako?" Natigilan ito. "Ano ba talagang plano mo?" Naiiyak na tanong niya rito. "Savannah," halos paanas lang nasambit nito sa pangalan niya. Saka nayakap siya nito ng ubod ng higpit. Ramdam niya na may hindi ito sinasabi sa kanya, kaya mas lalo lamang siya nag-alala. "Please, sabihin mo sa akin kung anong mga plano mo. Huwag ganitong para naman akong nangangapa sa dilim." Nakikiusap na sabi niya rito. Hindi ito makapagsalita. "Iiwan mo ba ako?" "Bakit? Bakit, Lucas? Nangako kung hindi ka aalis sa tabi ko, hindi ba? Di mo ba kayang panindigan ng mga salitang yon?" Sumbat niya rito. "Gusto ko lang matiyak na ligtas ka. Ayoko madamay ka sa mga gulong to. Nang mahalin kita, niyakap ko na rin ang anumang buhay na meron ka. Oo, hinihiling ko na talikuran mo manakaraan mo. Pero kung hindi mo kayang gawin yun, handa ako magsakripisyo, Lucas." Sabi niyang niyakap ito na mahigpit. "Ganyan kita kamahal. Handa akong tanggapin ang lahat-lahat sa'yo. Basta mangako kang hindi mo ako tatalikuran." Nagsusumamong sabi niya rito. "Please, Lucas." Hindi makakibo si Lucas. Tinignan niya si Savannah. Hindi rin naman niya ito kayang iwan. Ngunit mas matinding kapahamakan na maaari mangyari dito kung hindi niya ito iiwan ngayon. "Babalikan kita. Aayusin ko lang ang lahat," sabi niya rito. Ngunit humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. "No, sasama ako sa'yo. Kahit saan ka magpunta." "Anak, pabayaan mo munang ayusin ni Lucas ang gulong to," sabi ni Marlene dito. Lumapit ito sa anak at kumapit sa kamay nito. "Sige na, anak," umiling si Savannah. "Ayoko. Hindi ko papayagang mangyari yung nangyari kay Itay. Hinayaan mo lang siya na wala kayong ginawa para pigilan siya." Tila nanunumbat na sabi nito sa kanya. "Kung mapapahamak si Lucas, gusto ko kasama niya ako." Matigas ang kaloobang sabi nito sa ina. Saka humigpit ang yakap sa kanya. Hindi ako hihiwalay sa iyo." Napatingin sa kanya si Aling Marlene. Tumango ito parang sinasabing, "Pagbigyan mo na si Savannah. Magkasama ninyong harapin ang problema." Napaisip siya. Maya-maya napahinga ng malalim. "Pangako kang hindi magiging matigas ang ulo mo at hindi mo ko bibigyan ng sakit ng ulo. Isasama kita, pero susunod ka sa lahat ng sasabihin ko sa'yo. Ayoko ng pasaway." Aniya rito. Tumango si Savannah. "Inaasahan kong makikipag-cooperate ka sa lahat ng sasabihin ko, okay?" sabi niya rito. Tumango itong muli. Napahinga siya ng malalim. Kanina pa nakikiramdam si Brianna. Narinig niyang kinakausap ni Leon ang mga mates bago ito umalis ng bahay. Bantayan raw siyang maigit siguraduhin na hindi makakalabas ng bahay. Kinumpis ka nito ang kanyang cellphone, ngunit pasimpleng nakuha niya ang cellphone ng isa sa mga mates at tinawagan ang kanyang ina. Mabuti na lamang kabisado niya ang numero nito. "Umalis kayo ng bahay ngayon din. Tumuloy kayo sa isang motel at huwag ninyo sasabihin kahit kanino kung saan kayo pupunta. Sabihin mo rin sila kuya." Halos pabulong na utos niya sa ina. "Huwag niyong tanungin kung bakit. Basta nanganganib ang buhay nating lahat. Tatawagan ko ulit kayo mamaya." "Anak, ano ba nangyayari?" Nag-aalalang tanong nito sa kanya. "Pinagbabalakan tayong patayin ni Leon. Kaya huwag na huwag kayo makikipag-ugnayan sa kanya. Bilisan nyo na. Kumilis na kayo ngayon din." Aniya saka ini-off na ang phone at sinilid yun sa kanyang bag. Nagmamadali niyang hinanap ang pampatulog na binili na yun noon. Iyon ang gamot na ginamit ni Leon kay Savannah at iyon ang gamot na gagamitin niya sa mga mates para makatakas siya mamayang gabi. Nang makita ang gamot, nag-isip siya ng paraan kung paano iyon mapapainom sa mga mates. Lumabas siya tinawag ang isa sa mga katulong. "Tawagin mo mga kasamahan mo.
Magluto kayo ng masarap na pulutan. Samahan niyo akong uminom. Masama ang loob ko dahil ng bababae si Leon. Kailangan ko ng mga kainuman. Magtimpla ka rin ng chasers natin. Sabi niya sa kinuha ang whiskey sa cabinet. Mamahalin to. Uubusin nating lahat to. Ay talaga, ma'am? Excited na sabi ng patpating dalaga. Makikipag-inuman kayo sa amin? Tumango siya. Kailangan niya maging matalino. Hinding-hindi siya makakapayag na maisahan ng lalaking yun. Dahan-dahan bumangon si Brianna. Sinilid niya sa malaking maleta ang lahat ng mga mahalagang gamit na matatangay niya. Pati na rin ang tingin niya ay mahalagang documents na makakatulong para maisuplong niya sa pulis si Leon. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay bitbit ang mga gamit. Tiniyak niyang walang ingay habang binubuksan niya ang kanyang kotse. Nangangatal ang kanyang buong katawan habang nilalagay sa likuran ang kanyang mga gamit. Saka tumakbo para buksan ang malaking gate. Kailangan niya makatakas bago pa dumating si Leon. Mabuti na lamang lumabas ito. Muntik pa siyang madapa pabalik ng sasakyan. Kaagad niyang kinontakan nanay niya nang nasa loob na siya ng sasakyan. San kayo? Pupuntahan ko kayo ngayon dyan. Parating na ako. Sabi niya saka pinasibad na ang minamanehong kotse. Nakahinga siya ng maluwag nang makalabas na siya ng subdivision. Ilang sandali pa nasa motel na siya kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang. Umiiyak na niyakap siya ng kanyang ina at ikinuwento niya dito ang lahat. Diyos ko anak, kaaraman na ito sa mga ginawa mo. Kapag nagsumbong ka sa mga pulis, damay ka dahil nakapagsabuatan ka sa kanya. Napakagatlabi siya. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Alam niyang tama ang sinasabi ng nanay niya. Talaga namang parte siya ng krimen na ginawa ni Leon dahil nakapagsabuatan siya rito para iligpit si Savannah. Hindi habang buhay matatakasan yung kasalanan ginawa niyo, sabi naman ng tatay niya. Ano na ngayon ang gagawin natin? Hindi pwedeng palagi kami nandito sa motel. Kailangan natin sumbong sa mga pulis sa mga nangyari. Dapat rin nilang malaman na pinagbabalakan ka nilang patayin. Greg, bago tayo kumilos, kumonsulta muna tayo sa abogado. Mapapahamak si Brianna kung hindi. Gusto niya yan. Resulta yan ng hindi niya pag-iisip ng mabuti. Anang matandang lalaki. Nanunumbat ito nang tumingin sa kanya. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi ka malalagay sa alanganin. Kung pinakasalan mo sana si Mr. Lee, buhay prinsesa ka na ngayon at hindi ganitong idinadamay mo pa kami. Nakaismid na sabi nito. Napakagatlabi siya. Hindi siya makapaniwala na matapos niya itong bigyan ng 2 million pesos galing kay Leon. Ganito pa siya nitong pagsasalitaan. Kung tutuusin, ito rin naman ang nagtulak sa kanya kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon ngayon. Pero parang baliwala sa amaan lahat ng ginawa niya para sa pamilya. Pera lang talagang importante dito. Napahikbi siya. Gustong-gusto na niya itong sumbatan ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig. Ang kailangan niyang gawin ngayon, planuhin kung papaano nila matatakasan si Leon. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi siya nito napapatay. Helpless na napatingin siya sa ina. Lumapit ito sa kanya at hinagod ang likuran niya para damayan siya. Humahagulol siya. Ito na ang taong kahit kailan, hinding-hindi siya tatalikuran.